Ngayong araw, isang masarap na recipe na naman ng pusit ang aking ibabahagi sa inyo. Habang nanonood ka nga, ihanda mo na yung ballpen at papel, isulat mo na nga yung ating mga ingredients na kakailanganin. Siguradong magugustuhan mo to, kaya simulan na natin. Meron ako dito ang 1 kilong pusit lumot na first of all, ilinisan muna natin ito. Siyempre, kailangan natin tanggalin yung mga hindi kasama dito sa ating lulutuin. 3 lang naman yung kailangan nating alisin dito. Kailangan nating alisin yung kanyang pinakatuka, yung kanyang tinta o yung bituka na kasama ng kanyang tinta, at yung matigas na parang plastic. Pagkatapos nating malinisan at mahugasan, gagawin natin dito ay hihiwain natin yung pusit. Lalagyan muna natin ito ng parang mga gilit-gilit niya dito sa kanyang katawan. Bali, lalagyan natin ito ng gilit magkabila sa kanyang katawan. Maraming salamat pala sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Kapag hinihiwaan nyo itong pusit na ito ay napakadali lang hiwaan. Malambot kasi yung katawan nito, tapos makapal pa, kaya nga maganda yung kalidad ng pusit na ito. Kakaiba din ang sarap ng pusit na ito, kaya nga paborito ko itong bilhin, hindi katulad ng mga ibang pusit na parang hindi masarap kainin. Pusit lumot ang tawag nito sa amin. Kayo ba? Ano ba ang tawag sa inyong lugar? Baka naman pwedeng paki-comment dyan sa ating comment section. Natapos na nga nating igayak yung ating mga pusit, ngayon naman ay maghihiwa lang tayo ng ating mga gagamitin sangkap. So naghiwa lang ako dito ng 1 pirasong karot. Magagayat lang din ako dito ng 1 pirasong sibuyas na pula, at tapos pipinuhin lang natin kagaya ng nakikita ninyo. Gagamit din ako dito ng 1 pirasong red bell pepper. Kung meron naman kayong green bell pepper, pwede rin naman. Gagamit din tayo rito ng bawang. So meron na ako nakareading giniling na bawang. Ngayon naman papakuluan natin itong pusit. 30 seconds lang natin itong papakuluan. Dahil bawal nga itong ma-overcook. After 30 seconds, hahanguin muna natin ito, then set aside. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating main event. So ito na nga, magigisa lang tayo dito. So ang gagawin natin, magpapainit lang tayo ng konting mantika, and then maglagay tayo ng butter o kaya ng margarine kung wala kayong butter. At maglalagay tayo dito ng bawang sa ating ginigisa. Hintayin mo lang na medyo mamula-mula ng konti yung bawang, and then lagay mo na nga yung sibuyas. Tapos pakagisa-gisahin mong maigi yung ating sibuyas at bawang na yan. Kailangan lumabas yung kanyang tunay na aroma o yung kanyang taglay na bango, kumbaga. So ito na nga, kailangan talagang gisang-gisa. So lagyan na natin ang ating oyster sauce, and then lagyan natin ng konting seasoning. At gagamit tayo dito ng mga 1 kutsarang patis. Lalagyan din natin ito ng asukal. So kung wala kayong asukal na pula, pwede naman asukal na puti. Maglalagay din ako dito ng mga 5 kutsarang ketchup. Shoutout pala kay Rosemary, salamat sa pagkaka-remind sa akin na meron palang scammer na gumagala dito sa atin. Ginagaya na po yung ating Facebook page ng mga scammer, kaya po doble ingat po tayong lahat. Naglagay din pala ako dito ng tomato sauce, and then maglalagay na nga tayo ng ating hiniwang bell pepper. Tapos patuloy lang tayo sa paghahalo, then maglagay tayo ng konting paminta, and then maglalagay tayo dito ng konting tubig. Siguro mga 3/4 cup lang ng tubig yung aking inilagay dito, and then hintayin lang natin na medyo lumapot pa ng bahagya, ilagay na natin yung ating hiniwang karot. Pag naamoy mo na yung aroma ng ating bell pepper, pwede na nating ilagay yung ating nilagang pusit o yung binlanch nating pusit kanina. Katulad nga ng sabi ko, bawal itong ma-overcook, kaya nga this time kailangan medyo mabilis lang yung ating pagluluto. Ilakas mo lang todo yung apoy para nga maganda ang pagkakaluto nito. Ngayon naman, kailangan mo lang mag-time ng 1 minute para nga dito sa ating niluluto. So hindi pwedeng ma-overcook, kaya kailangan saktong-sakto lang para ma-achieve natin yung malambot at masarap na pagkakaluto ng pusit. So tinikman ko lang, so wala na akong dapat i-adjust. Ngayon naman, maglalagay lang ako ng pampaanghang. So syempre, kailangan meron tayong konting pampagana. So masarap talaga yung medyo may konting sipa, para naman pagka ikaw ay tinamaan, talagang bulagta ka. Hindi, joke lang yun. Siyempre, masarap naman yung konting anghang lang, di ba? So ito na nga, plating na nga tayo, at talaga namang sobrang nakakatakam nitong ating niluto ngayon. So gayahin nyo to at hindi kayo magsisisi. So ganun ulit, patuloy lang po tayo sa pag-like, share, and comment ng ating mga video, at patuloy naman po tayong nagpapamigay ng ating munting regalo. So inuulit ko po, mag-ingat po tayo sa lahat ng mga scammer na kumakalat dyan. Malapit na po ang Pasko. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at nanood. Ngayong oras na ito, I love you all.